Sa kabila ng sinapit na trahedya, ramdam pa rin ang diwa ng Pasko sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Pablo. Hindi lamang tulong ang bumuhos, kundi pati na rin ang mga pang Noche Buena at iba pang pamasko. May report si Salima Refran. Sa bayan ng Katiil sa Davao Oriental, tila magiging isang pagsubok ang pagdiriwang ng Pasko para sa mga musmos. Bagaman patuloy pa rin ang pagbuhos ng tulong, hindi pa rin daw ito sapat para takpan ang bangungot ng bagyo. Pero para sa ilang mga bata, tuloy pa rin ang buhay. Marami sa kanila, nais din makatulong kahit na sila mismo, kailangan din ito. Galing yan doon sa mga tao sa Maynila. May mga natuwa sa'yo. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Salamat po. Salamat po. Magiging mabait ka bang bata? Opo. Promise? Opo. Anong gusto mo ulit paglaki mo? Military. Military? Bakit military? Manulong ng tao. Para ano? Tulong ng tao. Hindi pa man nakakabangon ng mga residente, isang bagyo na naman ang nagbabadyang pumasok sa Pilipinas. Dahil dito, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ilan sa mga volunteer at sundalo sa pamimigay ng Noche Buena at mumunting pamasko sa mga Katiileño. Ang special child na si Alice, tuwang-tuwa na makita kami. Lalo niyang hindi na itago ang saya nang iabot na sa kanya ang handog naming manika. Masaya siya. Masaya siya. Oo. Gusto ba niya yan? Ano ba? Gusto niya. Kahit papano, may naibigay na regalo po sa kanya. Ang batang si Christian na palaboy sa plaza at naulila raw ng bagyo, sinorpresa namin sa pamamagitan ng mga damit at isang laruan. Si Ivan, ang batang tumutulong sa ospital, sinorpresa namin ng isang bike. Mga taga Maynila na sobrang natuwa doon sa kwento mo. Kasi nakita nila na tumutulong ka dito sa ospital. Kaya ang sabi nila, bibigyan ka nila ng Christmas gift. Thank you sa inyo lahat. Bakit? Kay binigyan nila ako ng bike. Nais namang salubungin ng mga taga New Bataan, Compostela Valley ang Pasko nang may pag-asa. Di bali na raw na wala silang pagsasaluhan ngayong Noche Buena o abutan ng Pasko sa evacuation center. Ang mahalaga raw, buhay sila at kahit na papaano, may makakasama ngayong Pasko. Importante, nandito kami ngayon, nagkakaisa, walang mga sakit, walang nangyari. Ganun lang. Sa sahig na nilatagan ng pinagkabit-kabit na karton at dingding na sinabitan ng kumot na raw sila magsasalo-salo. Ang kanilang handa, noodles, kanin at iba pang ayuda. Ano man ang relief goods na makukuha nila, mainit nilang pagsasaluhan. Kontento naman kami ng walang basta makasimba lang kami ngayon, papunta na kami ngayon magsimba. Matatag daw ang kanilang paniniwala na makakaraos din sila at ang Paskong ito, tanda ng simula ng bagong buhay. Base sa survey ng Social Weather Station, 6 sa 10 Pinoy ang naniniwalang magiging masaya ang Pasko ngayong taon. Ang mga top Christmas wish daw ng mga Pinoy, malusog na pangangatawan at pagkakasama-sama ng buong pamilya. Mas kakaunti raw ngayon ang humihiling ng material na regalo. Mas maraming naniniwalang magiging masaya ang Pasko, kabilang yung mga naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Pablo sa Mindanao. Patunay lang ito na kahit ano pang unos ang dumating sa Pilipinas, may tuturing pa rin na pinakamasaya ang Paskong Pinoy. Mula rito sa Katiil, Davao Oriental, Salima Refran, GMA News.